mga mare! For today's video, samahan nyo kami sa ganap ngayong araw. Pasukan na nga sa Lunes mga mare, kaya naman mamimili na nga ako ng gamit ng aking mga anak. Hindi naman na nga karamihan yung bibilin ko mga mare, at notebook na nga lang naman ni Kuya Kian ng aking bibilhin. At syempre mga mare, yung mga pambalot ng notebook nila at yung ibang kailangan sa school. At pag nga may ibinibigay na gamit galing sa gobyerno mga mare, ginagawan ko ng paraan. Binabalutan at nilalagyan ko nga lang ng design yun mga mare. Kesa nga bibili pa ako ng notebook ni Ate Kiana, pagagandahin ko na nga lang sa sarili kong diskarte. At ayan na nga yung mga pinamili namin, at eto nga si nanay, dala-dala na yung pinabili ni Ditchi na sungkit ng damit. Nag-aalanganin pa nga ako dyan sa bibilin kong notebook ni Kuya Kian, dahil nga hindi ko alam kung writing o composition ba. Buti na nga lang may GC kami mga mare, kaya naman nalaman ko agad. Dati kasi mga mare, writing notebook talaga ang ginagamit sa grade 1. Hindi na nga daw writing notebook at composition na nga lang daw ang gagamitin para hindi mahirapan yung mga bata. Yung writing notebook kasi mga mare maliliit talaga yung space. At yung composition notebook naman mga mare ay medyo malalaki naman nga yung space. Kompleto na nga yung mga pibilin ko mga mare, kaya eto magbabayad na nga ako dito sa cashier. Pagyari ko nga magbayad mga mare, ayan lumabas na nga rin ako. May bibilin nga lang daw sila nanay dito sa NSN, kaya naman for the waiting kami ni daddy dito sa gilid. At ayan nga lang din yung mga pinamili namin. Habang nakatayo nga kami ni daddy dito mga mare, nakita ko ngayon nagbebenta ng medyas dyan sa harap namin. Sabi ko nga kay daddy, tatawid lang ako at titingin ako kung ano pa ba pwede kong bilhin. Marami pa naman ngang medyas sila ate, pero bumili na nga rin ako ng 3 pair. May mga underwear nga dyan na pambata, kaya naman kinuhanan ko na nga rin si Ate Kiana. Habang may binibili nga sila daddy dyan, nakita ko nga to yung buy one take one na unan. May sobrang budget pa naman kami mga mare, kaya nga sabi ko kay daddy, kumuha na siya ng isa. Lilima lang kasi ang unan namin sa bahay mga mare, at feeling ko hindi nagkakasya sa amin yun. Fast forward, andito na nga kami sa palengke at bibili kami ng pinabibiling ulam ni Ditche. At dahil maulan nga ang panahon mga mare, parang masarap nga daw magnilagang baboy. Kaya naman naghanap kami ni nanay ng mas murang baboy. Sa panahon ngayon mga mare, wala naman na talagang murang bilihin. Buti nga nakakita kami ni nanay dito ng buto-buto mga mare, at medyo makakabawas ng konti. Isa pa nga doon, mas masarap talaga sa nilaga yung buto-buto. Bumili nga lang si nanay dyan ng 1.5 kilo ng buto-buto. Buto-buto na nga lang mga mare, 320 pa ang kilo. Pagka-chop nga ni ate, ayan isinupot na nga niya yung binili namin. Pagkabili nga namin ng karne mga mare, inaya ko na nga si nanay sa bilihan ng gulay para bumili naman ng sangkap. Abot nga ang reklamo ni nanay at 20 pesos na nga lang daw ang sukli sa 500. Baboy pa lang yun ha. For the hilo na nga kami ni nanay dyan, at hindi namin alam kung saan ba kami bibili ng gulay. Sa dami nga nang nagtitinda, hindi na nga kami makapamili kung saan ba kami bibili. Habang nagtitingin nga kami ng gulay mga mare, palingon-lingon nga kami at hinahanap namin si Benji. At sa wakas nga mga mare, nakapili rin kami ng bibilhan namin ng gulay. At nang makapamili nga kami mga mare, at ayan, nagbayad na nga rin si nanay. Wala naman na nga daw kaming bibilin mga mare, kaya naman babalikan na namin si daddy sa parking area. Kaso nga lang mga mare, wala pa nga si Benji, kaya naman ayan, patanaw-tanaw kami. Habang naghihintay nga kami dito mga mare, palakas nga ng palakas yung ulan. Natanong nga ako ni nanay kung nagbablog daw ba ako, sabi ko kanina pa nga ako nagbibideo. Aalis na nga daw muna siya para hanapin nga si Benji, at anong oras na nga rin. At fast forward, nakauwi na nga kami sa bahay. At dahil maghahapunan na rin naman mga mare, hinanda ko na nga yung aking mga lulutuin. Pinakuluan na nga muna ni Ditche itong baboy, at afternoon nilagyan ko nga muna ng asin. At habang pinapalambot nga ang karne mga mare, nasikaso naman na nga rin namin ni daddy yung mga sangkap. Tapos na nga naming hiwain itong mga sangkap mga mare, kaya naman ready na ilagay ito lahat. Nung malambot na nga ang baboy mga mare, feeling namin hindi nga kakasya sa lalagyan, kaya inilipat namin ang lagayan. At itong mga batang to, nabudol pa nga ang tita Abby nila. Kayo talagang mga bata kayo. At yun ang mga mare for today's videos. Bye!